Magandang hapon mga kapatid. Matanong ko sa inyo, ano yung sa tingin niyo yung nangyayari sa mundo natin ngayon? Sa ating kamunduan? Paganda ba ng paganda ito? Kasi nakita natin sa Matsara yung mga invention yung nagsisilabasan. Nandiyan yung iPhone 16 ngayon. Nandiyan yung Apple Intelligence or AI. Nandiyan yung cloud technology. Dahil na maraming trend ngayon na nauuso sa internet. Yung mga vlogger na naghatid sa atin ng mga katatawanan, komedya, mga artista, at mga awit na handang ibahagi yung kanilang mga talento. Mga kapatid, dahil nauuso ba ang mga bagay na yun, kailangan mo bang makiayon kasi ikaw ay napag-iiwanan? So ano ba yung masasabi ng Biblia dyan? Mga kapatid, tumayo pa tayong lahat ating buksan natin Biblia sa aklat po ng 1 John. 1 John sa likuran. 1 John after ng Peter, 2 Peter. 1 John chapter 2 and the verses are 15 to 17. Kung nariyan po ang lahat, sabihin natin. Right. Sa verse 15 po sabi dyan, love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. Sabay-sabay tayo sa verse 17. And the world passeth away, and the last thereof, but he that doeth the will of God abideth forever. Tayo po yung manalangin. Maraming dakila makapangyarihan sa lihat. Narito po kami muling nagtitipon, O dear God, asking your knowledge and wisdom about these words that we are tackling, O dear God. And we therefore commit and admit, O dear God, that for some reason, even though as a saved Christian, O dear God, umahantong sa punto na bumabalik kasi kami sa mga bagay na dapat na hindi namin mabalikan. And as man, O dear God, we therefore admit that we are vulnerable on all those things, and we need to acknowledge your assistance, O dear God. So help us, O dear God, in guiding us and tackling and studying the word, O dear God. All things we ask and pray in Jesus' mighty name. Amen. Maaari na pong maupang. So, sabi dyan, love not the world. Sa ating first point. Nung matanggap natin ating Panginoong Kristo, na yung kabahagi na tayo ng ating Ama. Kung mababasa natin sa John chapter 17, the verse 21, sabi dyan, that they all may be one as the Father art in me, and I in that, they also may be one in us, that in the world believe that house has sent. Then, nga sa ating Panginoong Kristo, nagkaroon tayo ng connection o fellowship sa ating Ama. Sabi dyan, sa John 14:6, Jesus saith unto him, I am the way, the truth, and the life, and no man cometh unto the Father but by me. So, dating ay nasa kamunduan pa tayo at wala pa ang ating fellowship sa ating Panginoon. At ayun, nandun tayo sa endanger o nandun tayo sa kapamakan. At ang ayun nga, ang kapamakan nga na yun ay yun, mapupunta tayo sa impyerno nang hindi pa natin makilala ang ating Panginoon. Ang mundong ginagalawan natin ngayon ay pinaghaharian niya ng kaaway. Ano pa ginagamit niya niyang instrumento yung mga bagay dito sa munduan upang mabaling ang tingin ng mga tao dito. At hindi nila makita yung dahil dito, hindi na makita ng mga tao yung kaluwalhatian ng ating Panginoon. Yung kanyang pangako. Hindi nila makita kasi nandun sila sa mga bagay na nagbibigay sa kanilang temporary joy. Dahil nabubuhay nga sila sa tukso, sa kamunduan. Ngunit dahil mabait ang ating Panginoon, nandun inihahan niya tayo sa kapamakan. At dahil hindi na nga tayo anak ng kamunduhan,
naging na nga tayong adopted or naging na nga tayong anak ng ating Panginoon. At nung maligtas na nga tayo doon nga natin nakita yung kanyang mga pangako, yung kanyang promises. At dahil nga dito, inibig natin ang ating Panginoon dahil siya yung unang umibig sa atin. Kaya bilang mga tao na tumanggap sa ating Panginoon, na kanyang naging anak at nailigtas sa kasamaan ng ating mundo. Question is, babalikan mo ba yung mga bagay na nasa kamunduan? Yamang iniligtas na tayo sa mga bagay na yun. So mga kapatid, ano ba ang mga consequences sa pag-backslide natin at pagbalik sa kamunduan? Sabi dyan, the love of the Father is not in Him. So, imagine guys, napakabigat sa feeling na wala yung fellowship sa ating Panginoon. Imbis na pagpapala yung matatanggap natin. Puros pagpapalo yung mga hahagupit sa'yo. Ngunit, kagaya ng binanggit ni Brother Ricardo kanina, there's no such thing as perfect church. Ganun din tayo mga kapatid. Walang taong perfecto. Hindi tayo perfecto. Likas na sa atin ang pagiging makasalanan. Sabi nga dyan sa 1 John, sa previous chapter, sabi yan, 1 John chapter 1, verse 8, sabi dyan, if we say that we have no sin, we deceive ourselves. Niloloko natin ang ating mga sarili. And the truth is not in us. Kaya sa oras na ikaw ay nagkakamali, sabi dyan sa verse 9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. So, kaya mga kapatid, aminin natin na yung kasama natin, kasalanan natin sa Diyos. At handa naman siyang magpatawad sa atin. Kung si David nga, na napakabigat ng kasalanan, siya'y nangalon niya at sumiping kay Bathsheba. At marami pa siyang ginawang kasalanan. But imagine guys, sa bigat ng ginawa ng kasalanan ni David, anong pagkakabanggit sa kanya sa Bible? Man after God's righteousness. At isa pa, si David ang isang naging best example ng mga good kings. Lagi siyang pamarisan. So imagine guys, David, who is sinful in his life, dahil lumapit siya sa Panginoon. Iba yung naging title niya. Yan, kung si David na napakaibugat na kasalanan lumapit sa Diyos, napatawad ng ating Panginoon. Tayo pa kaya mga kapatid? Kaya nga mga kapatid, yan. Kaya nga mga kapatid, marapat na ibigyan natin ang ating Panginoon kaysa ibigyan natin ang kamunduhan. Sabi sa Romans 3:12, and be not conformed to this world, but ye be transformed by renewing of your mind, that ye may prove what is good and acceptable and perfect will of God. So, nalaman natin mga kapatid, yung consequences of loving those things that we already know sa mga bagay na pagpapahamak sa atin. Dapat ba natin balikan yung mga bagay? So, sa ating second point, ano ba yung bagay o na makapapagpahamak sa atin? Sa ating second point, things of the world. So, unang-una sa lahat, sinabi dyan, lust of the flesh. Yung lust of the flesh is meron niyang binanggit sa Galatians chapter 5, verses 19 to 20. Sorry. Yan, sabi dyan, now, the works of the flesh are manifest, which are this, adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness, idolatry, witchcraft, hatred, variance, emulation, wrath, strife, sedition, and heresies. So, ito yung mga bagay, mga kapatid na, ito yung tinatawag na pita ng laman. So,
Ito yung mga bagay kung saan inihawan na tayo ng ating Panginoon. Second thing is lust of the eyes. Now, what are this? Dito nadali si Eva. Mababasa natin yung Genesis chapter 3, verses 6, sabi dyan. And when the woman saw that the tree was good for food, and that it was pleasant to the eyes, and a tree to be desired to make one wise, she took one of the fruit thereof, and did eat, and gave also unto her husband with her, and he did eat. So, yan. Sabi dyan, and when the woman saw, so yung nakita niya, mga kapatid, yung pleasant sa kanyang paningin ay yung dinesire niya, mga kapatid. So, kagaya ni Eva, madali tayong mabubihag ng mga ganong bagay. Yung akala natin maganda sa ating paningin, ayun yung mga bagay na ipapahamak natin. So, lahat ng mga bagay na ito ay tukso sa ating mga mata upang mailayo tayo sa ating Panginoon. Maging social media man yan, kung kinakain ito yung oras mo, hindi siya nakapagbigay papuri sa ating Panginoon. Tandaan natin, use the social media. Don't let social media use you. So, gamitin mo siya sa pangaral ng salita ng Diyos. Pagbabahagi ng kanyang salita. Huwag mong, tigit sa lahat, huwag mong gawin itong excuse, yung pagbabahagi mo sa social media or pagbabasa mo ng Bible verse para hindi mo gawin yung personal ministry mo sa Panginoon. The third thing about things of this world is about pride of life. So, ano ba yung pride of life? Yung kayabangan. So, basahin natin yung James chapter 4:16 to 17. Yan, sabi dyan, but now ye rejoice in your boastings, all such rejoicing is evil. Or to him that knoweth to do good, and doeth it not, to him it is sin. And sa Ecclesiastes chapter 5, verse 11 to 13, sabi niya, when good increase, they are increased that it eat them, and that good is there to the owners thereof, saying, beholding with their eyes. So mga kapatid, tatlong kapangyarihan, ay tatlong K, mga kapatid, tatlong K ang mismo, kadalasan na pumapahamak sa ating mga believers so there, mga kapatid. Yung unang K, kapangyarihan. Yung isa, kayamanan. Yung isa, katanyagan. These are things a person uncontrollably boasts in his life. 4K, 2K per hour ka na, o kaya jowa mo si ganito, o kaya dahil mataas ang posisyon mo sa isang kumpanya. Ito yung mga bagay na pinagyayabang natin. Hindi natin alam na lahat ng mga bagay na yon is galing yan kay God. We therefore knew that without God, we are nothing. At kagaya ng nabanggit sa James, all such rejoicing is evil. Masama, mga kapatid. Now, last thing is, what are the result or the end of result of this world? Now we know what are the things of the world. Ibigin pa ba natin ito? Ano ba yung kahinat na ng mga bagay na ito? Sabi dyan sa 1 John chapter 2 verse 17, sa first part, sabi dyan, the world passeth away. The world passeth away. So mga kapatid, lahat ng nakita natin ay pawang mga temporal na bagay lang. Sabi nga dyan sa kanta, this world is not my home. I'm just a passing through. My treasures I laid up somewhere beyond the blue. As a true Christian, we should have a very different eyes. May iba tayo dapat na mata. Eyes that those are different to those unbelievers. Dapat ito natin mga mata sa mga bagay na makalangit. Kasi, para saan ba yung pag-ibig mo sa mga bagay dito sa mundo? Mga kapatid, as a word of advice, walang dahilan para malin mo ang isang bagay na pansamantala lamang.
Kaya, ano yung sabi dyan sa dulo? But he that doeth the will of God abideth forever. Ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay susunod sa Kanya magpakailanman. Mga kapatid, kalooban ng Diyos na sundin mo ang Kanyang utos. Sabi dyan sa 1 John chapter 2 verse 5, sabi dyan. Okay. Sabi dyan, but whoso keepeth his word, whoso keepeth in his word, in him verily is love of God perfected. Hereby now know we that we are in him. So pag sinunod mo ang kanyang utos ay masasayo ang pag-ibig at higit sa lahat pinagpapala yung mga taong nasa kalooban ng ating Panginoon. So just imagine guys, one of the example kung hindi siya nag-backslide is si Haring Solomon, si King Solomon. Ano pa, ang kanyang hiniling ay karunungan sa pumuno. And ang hinihingi lang sa kanya ng Panginoon is maging maayos lang, yung tuloy-tuloy lang siya. And yun, binigyan siya ng mga bagay na mga hindi niya hinangad pero binigay pa rin sa kanya ng Panginoon. So, ganun yung napapala ng mga taong tapat na naglilingkod sa kanyang kalooban. Pero, at the end of his life is medyo yun, nag-backslide siya. So, lahat ng mga yun binawi sa kanya. Kaya, mga kapatid, may dahilan pa ba na sundin natin ang layo ng kamunduhan? Are we still considering abiding the world? Or are we seeking those eternal things and abide the Lord? So, mga kapatid, sundin nga natin ang kalooban ng Diyos. Huwag natin ibigin ang kamunduhan. Lumakad sa espiritu at pananampalataya. Maging matatag at matiisin sa ating pananampalataya. So sabi ni Brother Ricardo kanina, prayer, devotion, Bible reading. And yan, yung Great Commission, soul winning, mga kapatid. But even though we are engaged on these things, we must not forget our personal worship. Kasi minsan, after Sunday is wala na. Nandun lang yung ano natin, yung pagsimba natin Sunday. On regular days, parang medyo busy na tayo sa trabaho. And nawawalan tayo ng time na bigyan natin ang ating Panginoon ng at least 1 hour a day man lang. Mismong isang verse nga lang, hindi mo pa isang chapter nga lang ng Bible na para basahin, hindi mo maibigay. Minsan, ang ginagawa lang natin, basta-basta lang, wala tayong meditation. Mga kapatid, pag bigyan natin ng tuon yung mga ganong bagay, yung personal worship natin sa ating Panginoon. Kasi, kung inibig tayo ng ating Panginoon, imagine guys, kung yung sakripisyo at pag-ibig niya, sa kabila ng pagkakasala natin, inibig niya tayo there, mga kapatid. So, ano pa kaya yung isang oras kada araw na ibigay natin sa ating Panginoon? So, bilang pagtatapos, mga kapatid, lagi nating alalahanin yung pag-ibig sa atin ng ating Panginoon. Ay lamang po. Tayo po'y tumaya, tayo po'y manalangin. Maraming dakila, mga pangyarihan sa lahat. Maraming salamat sa aming natutunan may kinalaman sa yung salita, 1 John, O dear God. That we all knew that the things of this world will endanger us, O dear God. Those things, O dear God, that we knew therefore na mga bagay na nagbibigay kapamakan sa amin. Dapat nga nilalayan namin yun as a believer, dear God. But we are therefore admit, O dear God, kung minsan mahina kami at pumapasok kami sa mga bagay at we admit our vulnerability, O dear God, and we therefore are tempted. Kaya, Ama, humingi kami ng gabay at patnubay, O dear God, na mapagtanggumpayan ng mga bagay. Sin has different type, O dear God. Nandiyan yung kasalanan sa tingin, sa isip, sa gawa, O dear God. Nga po,
Help us, O dear God, na merong isang mga mata na nakatuon lamang sa inyo, O dear God, sa mga bagay na eternal. Kaya lahat ng mga ito ay dinadalangin namin sa inyo. Sa pangalan ng ang aming Panginoon, sa Kristo. Amen. Abanding Lord. Tayo po muli ay tumayo at pawin po si Teacher Rizzo para po sa ating prayer sa Pilipino. Tayo po. Okay. Okay po. Ay po yung manalangin. O Ama, mapagpala sa lahat. Salamat po Panginoon sa hapon ito. Salamat sa